Magandang umaga mga kapatid sa spiritual, Luzon, Visayas, Mindanao. Tuloy natin ang pag-aaral sa libro ng Aklat ng Mahikas del Mundo. Nandito na tayo sa ang paglikha ng unang tao ng Espiritu Diyos. Noong si Adan ay naging tao, nakikita niya ang ibang nilalang na gawa ng Diyos ay mayroong mga kapari. Sinabi niya sa sarili na mabuti pa ang mga hayop ay mayroong silang kapareha. Naramdaman ni Adan ang lubos na pangungulila, kaya nagsalita siya sa Diyos ng ganito: Deus igum muntar ego susti mimiti pak lubar datum meum. At nadinig ito ng Diyos, at sumagot ang Diyos ng ganito: Repitumi maukat daitibis menhat mauknat. At nang matapos nitong masabi ng Diyos, ay natulog si Adan, at habang naghihimbing ito sa pagtulog, ay nagsalita muli ang Diyos ng ganito: Memus maus mitus dimus ratulia Dominus Deus. Nang ito ay masambit, hinugot ng Diyos ang isang tadyang sa badyang kaliwa ni Adan, at nagsalita muli ang Diyos ng ganito: Musitibus dictris taus. At naghilom ang laman ng pinagkuna ng tadyang. Itinabi ang tadyang sa natutulog na Adan, at nagsalita muli ang Diyos ng ganito: Purukus muramus di tesum hum meam dauntinal lakribus husibibius igosum. At naging babae ang tadyang na hininga ng Diyos sa ilong ng ganito ang pangungusap: huwai runaok dumak abhatak anatak sibulerus deus meas hak haak taak naak. At nang magkaroon ng hininga ang babae, at upang maging tunay na tao ang babae, ganito ang sinabi ng Diyos: Lumarak muam miktim hunaus taamimit riksa ular silutumi humari. At biglang nagising si Adan, at maligaya siya nang makita niyang mayroon na siyang kasama. Tinawag niyang Eva ang babae. Ang pangalan ay Eva ay hango sa tatlong itlog na malalaki sa mundo. Ang basag ng Eva ay ito: Euphrates, B. Bilha, A. Adom. Kaya nang ginawa ng Diyos ng ganito, ang sinabi niya, ang ating gagawin siyang kalarawan natin, at siya hindi nag-iisa, kasama niya ang 24 asyanos. Ganyan ang sinabi ng nagtatagong kasaysayan, gayong nilikha ng Diyos ang lupa, langit, at lahat ng bagay na nagkaroon sa loob ng 6 na araw. At siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Sa natatagong karunungan lihim ay ganito ang nasasalaysay: ang Diyos ay lumalang ng lahat ng uri ng mga hayop. Ang Diyos ay nagsasalita ng ganito: Morpictisium morpictictum et munum emeritiana et munum mita. Nang ito'y masambit, kumalat sa kabundukan at sa kapatagan ang lahat ng uri ng mga hayop. Ito ay ang mga maamo at may ilap at maliit, malalaki, at muling nagsalita ang Diyos. Upang mabasbasan ang mga ito: Numbribus tecus Deus hampir nimrubatu ulampaim mictorimis inumitus mundum signorator. Nang likhain ng unang tao sa mundo,
ay ipinangalan ito sa Adan. Ang pangalan ng Adan ay hinugot mula sa apat na buntala ng tanglaw ng mundong ng siyang tinakpam. Ang salitang pinagmulang ito ay Astros, Disease, Anutal, Miserembe, Bre. Ang sabi naman sa Genesis, ganito ang nakasulat. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alikabok. Hininghan ang ilong nagkaroon ng buhay. Subalit ang magtatagong karunungan, di may ganito naman na kasaysayan na ihanda ng Diyos ang mga sangkap na ipinagkakalob sa tao. Ang mga ito ay ang subtilidad, impasibilidad, igilidad, at laridad. Ang mga apat na hangin. Apat na ito ay hinugot mula sa apat na elemento sa mundo na walang iba kundi ang hangin, lupa, tubig. At pagkatapos ay nagsalita ang Diyos ng ganito. Subtilidad, pamuli, ukwiip, pensimuli, osim, perlim, odim, pempaung, impasibilidad, pingkuam, kugep, pelingkuam, hipere, pauperong, ikuis, agilidad, pintumiim, pisirere, pintung, ariep, pingkuim, at akutim, laridad, pindamalim, perkum, liatum, pamuli, likarium. Nang matapos magsalita ang Espiritu Diyos ay kumuha ng isang dakot na alikabok at nagsalita muli ng ganito. Te ehetur, telemensitissimi, pater per Deus, Spiritu tuum dominum nostrum, supplices, ragamus, ac pitum uti, accepta habeas, et benedicas Domini in toto corde meo, Puemad merdum, damahi, lumits, gada pangsia, bepoas, meorod, limidot, baldak, sa menereton, mitraton, haek dona, haek munera, haek santa, sakripisya, ilibata, alsa sa Latores aram adalam, puro ere, abeuk, abeika, karmar, ok Deus. Ang alikabok ay naging tao, subalit ito ay wala pang buhay, kaya nagsalitang muli ang Diyos. Ito ay hininga sa ilong ng ganito pangungusap. Huwa aha huwai, hiauk, aba, hikaak, ierisit, oktasit, alimaraklim, okmitak, aminatak, siptak, at upang pasukan ng katawan nito ang apat na elemento. Ito ay ang sinabi ng Diyos, pampanabal, piriut, atin, heti, kantes, peu, simpiri, iam, korosisium, at ito ay nagkaroon ng buhay na nilang na may kaluluwa at ayon sa kasaysayan ng Diyos. Kaya sa kasaysayan ng Diyos. Ang paglikha ng Diyos sa araw at buwan, sabi ang bituin at buntala sa langit. Nanlikhain ng araw, bagamat sa hayag na kaalaman ay may malaking kakulangan sa tunay na pangyayari. Sa totoong tagong kasaysayan ay ganito ang nasusulat. Nanlikhain ng Diyos ang araw, ito ang salitang kanyang biniklas. Hikaak, spiritum meum et cum sar mundi beset nos emparem. Nang ito ay masami, biglang karoon ng bolang kristal, bolang apoy na siyang lilikha sa araw ng impinito, at ito ay inilagay niya sa gitna ng kalawakan upang magbigay ng tanglaw sa daigdig. At nagsalitang muli ang Diyos ng ganito, Sarmundi Eneretum Murlum Magnitor Higur
At ang araw ay nagkaroon ng dalawang mata at siyang nagbigay buhay sa init nito at nagsalita muli ang Diyos ng ganito, Sinasop, Misop, Kumpilak, Larameus, Egloremis. At nang mawika ito ng Diyos ay nagkaroon ng dalawang tainga upang madinig kung ano man ang ipag-uutos ng Diyos sa kanya at nagsalita muli ang Diyos ng ganito, Buksera, Lagastose, Himlot, Mimpal, Igopal, Lakmit, Sunimbur, Deus, Tarsulitatus, at nagkaroon ng bibig upang may makakayang makausap ang mga nilikha ng Diyos gaya ng buwan, mga bituin, at higit sa lahat ay kapagbigay siya ng mensahe sa Diyos sa kahit anong bagay na ginawa ng tao at iba pang mga hilalang ng Diyos sa mundo. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang tao ay pwedeng magsinungaling sa Kanya. Luxbel, ang espiritong ito ay pinakabunso sa mga espiritong unang gawa ng Espiritu Diyos. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugan ng liwanag at langit dahil siya ay ang nangalapit sa Diyos. Nang ang Diyos ay mag-umpisa na ang kanyang paglalang ay bininyagan siya ng pangalang Beka. Subalit sa sinuway siya nito ang Espiritu Diyos. Kaya pinangalanan niya itong guling sa Luxfer o Lucifer sa ating salita. Mga kapatid, next episode na tayo ha. Medyo haba-haba pa to. Konting aral tayo sa libro ng Aklat ng Mahikas del Mundo. Yung mga kapatid sa spiritual at gustong matuto, aral, ilang na may share ko sa inyo. Magandang tanghali sa inyo mga kapatid sa spiritual. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang tanghali. Salamat po.